Alphabet Soup! Palakpak! Okay. We made it to episode 2 of Alphabet Soup Talks. Let's go. At ngayon, di ba rin alam kung ba't tayo nandito? Pwede bang tigil mo na ang pag-ikot ng mundo? Tumalim ang paligid ay tumawag sa pangalan ko. Isang palakpak. Tinanong kung okay lang ako sabay abot ng baso ay naghihintay. At bakit ba pag nagsawa na ako bilang ayoko na? At ngayon, di ba rin alam kung ba't tayo nandito? Pwede bang tigil mo na ang pag-ikot ng mundo, ang pag-ikot ng mundo, ang pag-ikot ng mundo, ang pag-ikot. Nag-major eh. Let's go! Let's go. Okay. And we are back for episode 2. Actually, napakasaya namin dahil finally nakuha na namin yung setup na kasama si Sir McNeil. Let's go! All the way from Vancouver. Palakpak! Para kay Kuya Macni. Isang E. Para kay Kuya Macni. LDRE? Anong oras na dyan? Okay ba dyan sa Canada? Ganito nga pala ang buhay sa Canada. Sa Friday, nag-gigab na. May rason ba kung bakit napili natin yung intro na yon? Anong kanta yun? Issue talaga to. Ano dyan eh, yan yung kanta na pinagtaluhan ni Enrique Hill saka ni Liza Soberano. Espolarium ba o Espolarium? What? May inumin ka ba dyan, Kuya Mac? May ano? May inumin ka ba dyan? Meron. Cheers! Cheers muna! Cheers. Wow. For today's episode, ang ating pag-uusapan ay About saan? top 5 albums natin. Top 5 All time. Oh my God! I mean, in the essence na gaano kalaki ang influence niya pagdating sa music para sa'yo. Mhm. How you play your instrument and how you express yourself. Oh my God. Kasi kung isipin mo yung top 5 na yun, pag nag-come up ka ng riff or something, lalabas yung mga yun. Kasi yun yung influence mo, literal. Yeah. I mean, yeah, for example, like even things like, as far as our songs, yung Subukan. Sabi ni Trish, ano daw yun eh. parang That's on my inspired list. This. Inspired ng Demi Lovato. Yeah. Yeah, ano. katulad nun. Yeah. Oh, yun. Maririnig nyo mamaya. Sino kung muna? saan. Si Jan muna. Si Jan muna. Pinakaunang album na I would say, Transit by Sponge Cola. Dang. Yun yung may tan. Yun yung may ano. Saka may ano. First, ko sila na napanood sa concert. Sponge Cola. Yeah. Sa Vancouver. Oh, Ako hindi, okay. sa Pinas. Sa Pinas. SM, man. Okay. I mean, And sorry, then, Robinson. Robinson. Yeah, and the cool thing is Sponge Cola has also played here dito sa Enzo. Mhm. Memorables din para sa atin yun. Nag-front din tayo. Yeah. Pero yan, para sa akin, Transit,
Transit came out around 2006. Grade 6 ako. Yan yung dun may pa lang maraming ako gitara lahat, no? Lahat, Oo, dun lahat nauuso nagpapabili ng mag-gitara lumanog. Nagpapabili ng mga taghoy. Pag may 999 ka, kasama na pick. Oo. May gig bag, may pick na 3-4 ata. Lumanog. Tas may ano yun. May saksakan yun. It's either in time mo birthday mo Ay, or papasko sa'yo. Nagkaroon ng band explosion during that time. Yeah. 2000s, early 2000s. I think Tapos that's yung- why I was into being in a band. And around that time, dun din naging uso yung mga mix mag. And yung mix mag, meron siya mga chord sheets. Mhm. And Oh song my hits God. altogether. Song hits, yeah. Apaka grade 6. Song hits, no? Apaka grade 5, grade 6 niyan. Yun nga. Kaya nga para sa akin, when it comes sa formulative years ko as pagiging musikero. Formulative. Ano, malalim na ano yun. Pero yung baga, kung doon ako nag-umpisa Anak kasi ng teacher sa yan. era na yun. Saka Formulative. When have I ever used that word? As we call douchebag era. douchebag era. Doon biglang pumutok yung bandang Sponge ko. Like, ang nasa transit mismo is BTU. Ito. You may Nya, recognize nya. it. Movie. I don't know if you would know that. It's a bit of a deeper Doon din ba deeper yung, cut. yung sa bingit ng isang paalam? Ano yun? Sa isang lang. Yun ba yun? I don't think so. I think sa next yun. Anyway. No. Sa bingit ng isang paalam is in transit. Transit din, di ba? And of course, yung Da-da. favorite natin. Doon din. Oh, no way. Doon din. Let me just fact check that shit. Fact check it. Fact check. I'm a fan, man. Okay. Kahit I'm a dati yung fan mga of some albums artists ko, too. binili ko lang sa Muslim. pero yung transit Tol, binili mo hula ako, talaga tol. sa tunay. Yung CD mo may kasamang protective screen. meron. Bawal magasgas ang CD eh. I'm still Pasubali looking for is it. there. Pasubali There's is there. no way. Yeah. What? Tapos marami ring hindi nakakaalam, may mga kanta ron. Di ba ang drummer nila dati is Chris Cantada. Chris Cantada has a song there called Myself and You. Gustong-gusto ko rin yun. Yeah. Okay. That's my Pasubali first is peak here. as far as my first album. Ikaw. First pick of album. Tsaka Tuliro, BTO. Ang naalala ko as far na nahilig ako sa music during that era, mga 2000s, ang una kong album na binili, Maharot. Doon ko na-experience yung mga sinasabi ng iba na hawak mo yung sleeves ng album, napakinggan mo. Macnil, nakita mo ba yung album na yun? Oo, tol. Yung mga hubad Maharot. sila na nakatato. Yung mga nakagano'n. Sino kasama Na nila? parang nakatapis yata sila ng towel na puti nun eh. Si Yula Valdez ba yun? Oo. Yes, Yeah. it's Yeah. Yula Valdez. Yun yung album cover nun. Yun, sobrang ano ko yung album na yun. Minsan, Is Chixilog there? Yeah. I think I'm so. pretty sure. Chixilog is there. Narda is there. Director's Cut is there. Ano pa to? Yung Tender Bear. Tender Bear is there. Nandito. Andun may chinelas. Wala. Chinelas is there. Sobrang Init is there. Yeah, ang bigat ng album na yun. Nagising sa pawis ko! Yung Chinelas sa Kamikaze yun. Kamikaze na album mismo. Hindi. Mali ka pala. Hindi ba kasama Chinelas dun? Yung romantiko, no? Nasa Chinel- romantiko yun. No. No. Ay, tama na. Sa unang sobrang Chinelas init. is in Chinelas is dun sa may album na mukha silang anime. Na, Romantiko ba yun? Hindi. First album ata yun na ang album cover is drawing ni Boards. Oo, kasi the cool thing about Kamikazes, I think a lot of them were fine arts. Fine arts, yeah. So, they yung mga draw. album covers nila na nauna. Idea din nila. Yes. Pero yan, naalala ko yun pagka hindi available yung player ni AirPods. Pupunta ako sa kotse, tapos doon ko ibablast yun. You know what's underrated pagdating sa Kamikaze rin? Ambisyoso. It's there. I think it's there It's too. there. Nasa ano yun? Yeah, Yeah. Maharot yun. Shoot that ball, alam mo yun. Shoot the ball. Shoot that ball! Yeah. May mga track lang nakanta doon eh. Director Martin Rivera. Martin Rivera is there. Chixilog, sobrang init. Yep, sobrang. Walang chinelas pala. Ambisyosa, Walang chinelas walang na. chinelas. Sobrang init na nandyan na maingay. Alam niyo yung KKK? Yeah. Oh, shit. First Day High was there. Nalimutan ko na May yung title. sexy dito din pala. Yeah. Sexy. Di ba? Grabe yung album That na yan. album, yeah, iba nga tong album. Iba yung album na yan. Yeah. Actually, yeah, it's
That's Anyways. a really, really good pick. Yeah. Tsaka yung party mo talaga, tanginin nung dati yung Nardo. Tol. Pag narinig mo, pag nagawa mo Ano to, yun eh? Parang sikat Gago, na ito sikat yung- ka. oh my God. Kasikatan to ng pagigitara. Actually, sa Sa akin, school. Comment kayo kung relate kayo dito sa mga nagigitara. Sa mga natuto mag D, A, B minor, G. Ito na. saka may certain, sikat ka talaga kapag kaya mo yung Nang malinis. narda na. Yung malinis. Parang tontuan tambay sa'yo eh. Oo. Ano yun? Pulbo na may, panyo na may pulbo. Gel na kapit. I'm gonna go to the lead part. Tama na. I can't. Ang I can't swerte not. nga I can't naman not. ng Bakal. Cool Pals. Actually, first pick mo. First pick, I think ito kasi yung nung bata ako naman, naalala ko na nag-start na ako na, alam mo yun, yung trip mo na yung music. Demi Lovato talaga. Motherfuckers. Ano pa nga to? Nakalimutan ko yung album. Here We Go Again. Do we know her? Pop na you. pop. Demi So- Lovato. sorry guys, I think ako lang yung maiiba dito. Ako lang yung Well, pop. I think it's really cool kasi Ako talaga yung pop voice nyo eh. Kasi mga rockers kayo lahat. Well, that's really what Alphabet Soup Yeah. is. Rockers na may... In a way, puro rockers yung... Nagko-cover musikero. tayo ng mga rock songs pero may pop doon. May something na the pop talaga doon. vocals will always sound Yeah. pop. Si Mac yung Because you're mga... singing. Mga Gary V. Grabe naalala ko yung album na yon na every day, every minute pinapakinggan ko yun. Basta meron akong free And second, there's a song pinapakinggan na ko yun. Catch Me was there. Yung, What? yan. Which is now our song. Doon ko kinuha yun. Which is where Subukan came from. Yeah, Sige. obsessed ako doon. Kasi Ano nga, ginamit ko yung sample. chords. Yung chords nun, Pakita mo muna yung kay Demi, tas yung sa'yo. yung kay Demi, plucking yung kanya. When I see the chord. So I can see how badly this will hurt me when you say goodbye. Keep it sweet. Ba, ang cute lang ng chords niya. Yung sa Subukan. Subukan same Subukan chords. is... Ayos. Check it out. It's out on Spotify and all music platforms. Okay, yeah. That's my first album. Hey, Here We Go Again by Demi Lovato. Madami pa ng era na yun. Gustong-gusto ko kasi yung vocals niya. Like, Yeah. obsessed ako sa vocals niya. Parang sabi ko, ang linis, tas ang ganda ng melody na, Buo-buo. yeah, nasabi ko gusto ko ganun yung boses ko. And At the time, did she play the guitar? yeah, she plays the guitar. Pero ano talaga parang yung vocals, sabi ko, gusto ko ganun yung tunog ng vocals ko. So yun yung parang ini-aim ko lagi. Kaya influential siya sa pagkanta ko ngayon. And the music that accompanied that also influenced you. Yeah. Yeah. Makes sense. Yeah. Wow. Alright. So, Demi Lovato, Here We Go Again is my number 5. Okay. Si Kuya Mac. Yung sa akin, paano ba, kung babalikan ko yung panahon, grade 6 din mga grade 6. Di ba? Grade 6 talaga lahat to. Grade 6 talaga kasi may muang ka na nun, no? Well, kasi yun nga yung formulative Ah? years mo. Formative. Douchebag era.
Douchebag era. Hindi ko naman Okay, talaga okay. alam kung mahilig talaga ako sa music nung time na yun eh. Yung mga kaklase kong mahilig din talaga sa music. Yan din yung sound trip nila. So yung album na yon. Oo, yun ang mga pinapakinggan nung time na yun. Ang unang choice mo ng sariling, kasi sabi mo parang na-influence na kita eh dahil magkasama tayo sa bahay. Yeah. Pero yung unang kusa mo na, maganda tong album na Para to. sa akin, yung ganon, yung unang album na ganon sa Merizart. Kasi ano sila eh, emo yung lyrics nila, pero rock pa rin yung tugtog nila. May piano yung Mary Zark, wala. Meron, kaya yun ang lagi ko nang pinapakinggan kasi the way siya tumugtog sa piano. Saka alam ko at until this point, lagi kitang nakikitang nanonood ng music videos nila. Talagang pinapollow mo pa rin Oo. talaga yung ano. Top 5 nga eh. Top 5 natin Yo. to eh. Nakakaano sila eh, parang nakaka-nostalgia pa rin yung feeling na pag Kaya top 5 talaga to kasi nag-stick talaga sa'yo eh. Kahit anong year na, parang pag pinakinggan mo, saya pa rin. Yeah. You follow them. You follow them. nabalik talaga yung oras pag pinapakinggan mo ulit Oo. sila. Parang shit, nandun na naman Iba ako yung sa high vibe. school life. Nafe-feel mo uli yung vibe nung time na yon. Yeah, totoo. Second album. Well, sa akin, speaking of yun nga, na-brought up mo na rin yung emo. Sa akin, Welcome to the Black Parade. Yun din sa akin eh. No. Sige. Sorry. No, pero sa'yo number 4 ka. Mo yun. Di ba from the bottom to the top Yeah. tayo? No, parang tinitinan mo lang sa timeline mo eh. Ano Number bang- 4 ka yan. Sorry. No, Number it has four. to be No, pero a top 5. Daanan natin ng timeline kasi as a kid tayo nag-umpisa eh. No, top 5. Di naman porket as a kid eh. Hindi, pero hindi pa gawa yung ibang album na yun. Una mo pa rin pinakinggan to. Timeline, hindi top. I guess Hindi- timeline. Yeah, timeline lang. 5 album naman. Wala naman siyang Oh. wala Okay. naman siyang rank para sa akin. Kasi as Yeah. develop na musician ka, pag na-develop ka as musician, Lahat naman Hindi, yun na maganda lang. talaga eh. di ba? Kaya ka nga nakarating doon kasi pinakinggan mo to, di ba? Basically. Truthfully. Kasi yun yung isa rin yun sa mga unang urig na CD kung binili. Saka rin may Again, sa binili niyang CD. Well, tol, nag-eyeliner ka nun. hindi naman. Kahit palihim naman. Hindi naman. Bumili lang na emo t-shirt. Bubunag eyeliner ka? Oo. Pero di naman nag-ano ko lang. Yung buhok ay din. You're so basic. Nagpabangs. Anong mga kanta nila? Pakul bubo. Alam ko yung album na. I can make you stay. But where's your heart? But where's your heart? But where's your heart? Damn! Dangina. Yung ano to, yung Shout out Ala. man, when we were young. yung pinakauna talaga. Tangina, kuha. Yun, puta. Sometimes I just feel like watching over me. She's watching over. Tol, share ko lang yung Friendster ko dati pagpasok mo. Tangina ng teenage na yan. Tol, tagay mo, teenager. Yun agad tumutunog sa Friendster ko dati. Up your looks. Your teenager kind of guy. I think second or third album na yan. I've always No, it's the same. Part It's of in it? that. It's in Oh, that. wow. Because the drugs never work. They're gonna give you a smirk. They're just keeping you clean. They're gonna rip up your head. Your aspirations will shred. Another gun in the murder machine. They say, oh, teenagers can. Alam ko yan, man. Nag-addict din ako dyan eh. There you go. Pero, Well, yan rin. yung na-meet ko na kayo. Hindi ko alam yung ganyan. Wala ako dyan. Hindi Wala ako ka dyan. dumaan. Nope. I was all pop and Disney. We all wear black, checker. My second album is fucking Miley. True. Saka rin yun, significant siya sa akin dahil yun din yung time na nag-move ako sa Canada. So parang By that time, 2009 na mga ganun. Yeah. So 2008. nadala ko dito yung lahat ng albums na yon, including yung Transit, same thing. All these records. Dala niya yun. Doon nagsimula ang kanyang obsession sa Una kong pagkikip. binili, yeah. sa mga binibili niyang albums. Yeah. Saka yung album na to, naalala ko may pag binuklat mo talaga yung CD, na-unfold mo yung yung lyrics. Tapos yung likod nun, may picture nila na Yeah. Black Parade. Yeah. May album din ako Steve. niyan eh. May album din ako. Yung nakahiga talaga, di ba? Yung sa music video ng Black Parade. Ng Welcome to the Black Parade. Saka isa pang fun fact, yung nirelease dito sa North America, yung version na puti. Sa Oh Asia, my- yung black.
God! Is that why? That's a gem. Yes, that's why black yung sa akin. If you buy it here, I have the Oh, white one then. because I It'll be bought the it white here. one. Yeah. I have the white one. Ang sarap pa pirmahan, no? Ganda. Shit! Yeah. I didn't know Collectible. that. I have the black version. Sa Asia binili. Really cool. At SM. Ano yung isa? Odyssey, may isa pa eh. Madami. Madami CDR. yung pangalan. No, Hindi, not hindi. CDR King. CDR King is where you copy the... Doon ka bibili ng blanks. Doon ka bibili ng blanks. Dun yung blank. Hindi ko DVD-R. alam yun. I don't get it. DVD-R para mara-write mo pa rin. Oo. And read. Ano pa bang gusto kong take doon? Disenchanted. Like, Ayun, those maganda kind of yun. songs, you know. Nandun rin ba yung Cancer? Cancer's there. I love Cancer. Follow the lyrics. Turn away if you could get me a drink. Da-da-da-da-da-da. Tangina! Alam mo rin. Alam mo yan. Alam mo yan. Saka yung ano, kanina dapat papakita ko. Ano yun? Si. Doon rin ba yun? Grabe. Dun yun. Basta alam ko na One My of the- Chemical Romance, nandun yun. Yeah. Oh, yeah. Isa yun sa mga record na walang tapon. And ang cool thing din is, meron, in YouTube, there's this popular music reviewer, si Anthony Fantano. Ni-review niya yung Black Parade like way later on. Tapos sabi niya ang ganda daw ng album, all that. So parang na-validate yung nafe-feel ko nung bata ako na parang shit, ang ganda ng album na to. This is so undeniable. Pero yun, alam mo naman dati may hate yung emo. Oo. Di ba? The emo Kagalit music and kagalit the ng whole hip-hop. outfit. Pero yeah. We're just kids. That's album number 2 na significant sa akin. Sa akin, yun din dapat sana eh. Kasi magka-age naman kami halos na dyan Oh, eh. yun So ilalagay mo. yung, hindi, iba na. Parang may iba naman tayo malagay. Diba? Saka flex Kasabay naman naman. natin yung shirt. Yeah. Nakita mo sila eh. Yeah, Bro! napanood natin. Bro! We Bro! saw them play. At Trish too. Nakita Grabe yun, yung era. Alam mo yung era natin na yun. Tapos, napanood the two? mo la. Fuck! Look at that too. Tangina, mahal ng binayad ko dito. Magamit man lang, man. Tangina. Ang masaya doon sa festival na yun, ang bait lahat ng mga emo ng bata. Kasama mo lahat ng mga ka-vibes mo. Di ba? Parang you can tell, Was it mostly millennial or marami? Yeah, it was Gen all Z? millennials. Millennials. All Na- millennials. And then naka-outfit lahat ng mga emo. Yeah. This is just parang nakita Pero- mo, Sample classmate lang. ko to dati. Pero alam mo, may following din ng MCR sa mga Gen Z. I mean, yung kapatid ko, si Hans. That's true. Yeah. She listens to, Pero I think we naabot listen, sila. as millennials listen to it in like differently. Iba yung vibes sa atin sa vibes nila. I think because we lived that era. We went through We it. lived We it. went through it. Saka ang gusto ko sa kanya, I mean, specifically yung kanta na yon, it's the Black Parade. Tapos meron siyang theatrical part na parang it sounds like a parade dahil nga ay merong marching drums. When we saw them, para kang nanonood ng theater act, naka-program na yung buong set nila. Tapos parang may mga dialogue sa backing track na parang nanonood ka ng drama. Actually. Then papasok yung kanta nila, man. Nabagay sa nangyayari sa dialogue na yun. Oh my God, parang kang nasa talaga, man. Theater na Production. Black Parade, may MCR yung nagpi-play. May napanood ako concert nila sa Mexico and it's during that time and they played the whole Black Parade set. Astig, lumabas siya, yung sa hospital bed. Ooh. Naalala ko. Oo, winilin yung hospital bed tapos biglang tumariw si Gerard. Parang Nirvana. No? Astig, man. So after ng MCR, Mary Sark mo, anong sumunod na mga... Letter Day Story, Sponge Cola, parang ganun yung pinag-iikutan ko lang nung high school. Tapos Mga Hale, ganyan. About Hale. More on instrumental kasi parang ang binibigay sa akin ng mga pinapakinggan ko nun puro instrumental, so nandun yung mga Dream Theater. Si Rodez. Laging mga experimental ang pinapakinggan ko nun. Puro mabibilis. Si Mike Portnoy ba to lang drummer? Oo, yeah. Urig. And he came back. Yeah. Maaga kaming napunta sa
sa field ng nagsusulat. So, parang ang tenga ko puro sa instrumental talaga no time na yun kasi kailangan kong kumuha ng riff na isasama ko doon sa sinusulat naming kanta. Naalala ko nga nag-uurig na agad sila nun. Kasi ang background mo show band talaga agad eh. Salang ka agad eh. Whereas kami parang we were bedroom rock stars. Yeah. We were crafting our art. Kumbaga, ang uso nun, kukuha ka lang ng lumang kanta, then ipapagandahin mo. Musika ang buhay. Oo, yun ang mga pyesa. Yan, na yan talaga. Yan, buhay ko, tsaka anak. Ito pyesa nyo, tol. Your love. Tol, tinutugtog ko sa school dati yan, yung mga yan. Dahil nga, pag Battle of the Band sa school, kailangan malinis lang at tsaka love song para kuha mo yung judges. Yeah, kasi may piano eh. Ang ganda pakinggan nung show band na setup na may pianista talaga dahil lahat ng frequency range sakop Ayun lang. nyo. Nasasakop. Puno yung Kung tunog. ako lang, kasi nung mga time na yun talaga, kahit hindi pa ako masyadong nagbabanda nun, pag may nakikita ako sa stage tapos may nagpa-piano, parang ibagad ng dating sa akin. Piano talaga. You're a born pianist. Whereas sa amin, parang naano kami sa pakikinig na inaaral namin ng sobrang tutok na tutok pero wala kami outlet to actually perform in front of people live. True. At least yun yung na-feel ko nung unang nagigita-gitara ako. Parang sa atin, kumapit lang sa atin kasi favorite natin. Well, kay Mac, parang kailangan niya mag-aral during that time kasi part Sasalang siya, ka na ng banda, sasalang ka You na have to magpe-perform. perform. Kasi ang learning ko din talaga sa sa music noon, hindi ako tinuturo sa akin. Dahil may teacher na sa piano, so siya yung may kanta na siya, then ganito mo siya i-play. Si Trish naman. Fuck, I'm torn. Pero kung i-depende natin sa growth ko nga as a musician, As sa timeline. Yeah. sa timeline as a musician, I guess I would have to say si Ariana Grande, her album na Yours Truly. Bali-balik ta rin. Alam ko kagad, sunod na kanta doon sa What's in album. yours truly? You guys don't Paano know. Just I guess so. Honeymoon Avenue. Wait, may isa katang alam kayo. Wait, nakalimutan ko yung title kasi Yung ba yung nakabani na siya? Hindi pa. no, that's her first album. Yeah. Yun ba yan? Yeah, yun. Nandun yung Almost Is Never Enough. The Way. I love the way you make me feel. I love it. Hindi nyo alam yun. Masyado kasi Okay lang, alam naman rockers namin ka. na rockers kami. Pero ito, yung vocals kasi niya, very pop nung nung album na to. Tapos parang, syempre pag pop, nakakatch talaga ako niyan. Pag ako nakatch niyan at na-obsess ako dyan, meaning pop yan, pop genre yan. And sa akin, I know Ariana from her background sa Nickelodeon ba? Yeah. I know Ito, her right from- after Nickelodeon niya, ito I yung know her album na from to. Victorious. Etong album na to, yung nag-write din ng album na to is yung yung co-star niya sa Victorious. Oh, si Jade? Oh, si Leon, Yun, si Leon Thomas. Ah. That third. Syempre, mga Disney era ko pa yan. So parang, I think, kaya na-attract pa rin talaga ng tenga ko is ganyan. I see. And yeah, sa based sa vocals and sa mga melody nung album na yon, I love that shit. It just caught me. Our third. Napili ko White Album, The Beatles. Oh, tama. Ooh. I guess I'm on my 18 ganon. Doon talaga nabaliw ako sa The Beatles. Later ko pa 18? yan. I think you were younger. Nung nag-Beatles ako. Oo. I'm Probably pretty sure you were younger. 17. Kasi nung na-meet kita, doon ako na-addict sa Beatles. Oo, right before ko na-meet lahat, sina Trish, yung tropahan dati. Yeah, doon ako nabaliw sa The Beatles. And, nandun yung Nga anong nandun? Obladi? Obladi ba yan? Obladi. Oh my God, is in the Obladi White. was The White in- Album is yung album lang nila na White puti. lang. Ako wag niyo akong i-judge dahil wala talaga. Alam ko yung Beatles, Yes. pero hindi you ko know them alam by yung discography songs. nila. You know them by I'm songs. pretty sure I know a lot of songs from them, pero hindi ko alam kung saan album yung mga yan. Well, yeah, you have to go deep sa Beatles. That's where you para- guys come in. Yeah. Nandun din yung, what do you call it? Blackbird. Which is... What?
Oo, nandun yung The Blackbird. Forbidden Reef. What about Here Comes the Sun? Hindi siya doon. Here Comes the Sun Abbey Road? is Abbey Road. Abbey yeah. Road. Yun nga gusto ko sa kanila. Beatles quiz Abbey pala Road, to. Abbey Road, yeah. Abbey Road. Yeah, nandun lahat yung mga kantang yun. Saka yung yung mga cuts like Who knows how long I love you. Alam ko yung kantang yan, pero di ko alam kung anong title niya. Ano siya? That's I kind of like Will. Beatles for me. Basta- I know that song, but I don't know the title. I don't know if you know this one. While My Guitar Gently Weeps. George Harrison. Oo, yung Doon si din yun? Nola ni Prince. Oh, doon din yun. Wow. Doon din yun. Ang ganda rin yun eh. Same thing as yung kinakanta ko lagi pag meron birthday yung They said it's your birthday. That's true. Yo, White nandun Album yun. White Album. That's right. Saka significant yung Beatles sa akin dahil musically doon ako natuto mga mag-harmonize ng vocals. Ooh. 'Di ba? Parang nung bata pa ako hindi ko namalayan You na think so? nagigets ko pala dahil tinatry kong kantahin dahil ang unique din sa Beatles pag nagmi-mix sila dati stereo talaga hard pan na like, kung left is left and right is right, Pag pinakinggan mo nga sa so car, rinig na rinig mo kung Yeah. yung separation ng boses nilang apat sa banda. Yeah. sa banda. It's not the type of modern mix na medyo gitna, medyo in between. Kailan ka ba natutong ano yun yung Mag-harmonize ng vocals. Yeah. During that time, kasi doon din ako So, nag-start. nandito ka na sa Canada nun? Yes, doon din ako nag-start mag-try mag-recording. Mm. Kaya, I guess, doon nag-make sense sa akin yung pag-harmonize ng vocals. Dahil nga, sa sobrang broad ng catalog ng Beatles, sobrang lawak, I guess, ang dami nilang notes na padaanan and parang nag-imprint yun sa sa utak ko. So parang it's one of those things na it just makes sense. It's weird. It's really weird. Tsaka yung Nag-make arrangement sense. ng Beatles kakaiba yung arrangement. Ang Oo, ganda. yun. Saka ang dami nilang genre na padaanan. Well, particularly ito ng album na to. Ang daming classic. Pag pinakinggan mo nga mala I Saw Her Standing sa Pub Tulo, parang maano mo sila yung ng genre, nagsiset. Parang pag nilabas ang nila yung dami album na yun, wala pang pangalan nung time na yun yung genre yun. Pero pag nilabas nila, It's a yun. Beatles thing. yun pala yun. Yung genre yun, di ba? Yeah, that was my White third Album. White Album by By the the Beatles. Beatles. Napaka-astig. Ako pagdating ko dito, usong-uso nun sa Vancouver Camps yun ang una, di ba? Doon ako nawalan ng pakinig sa banda. Ang pinapakinggan ko nun mga Hip-hop ka. rave. Sina Hardwell, sina Steve Aoki, mga yung ang uso dati doon rave. So parang puro beat at saka mga techno music na papakinggan ko nun. Was never in that era, so I don't know. But go on. Pero pag move ko dito, nung nakilala ko na kayo, parang music na ulit. Hmm. Nakinig ulit ako, bumalik ako Kamikaze. Kaya top 1 ko yun. Parang okay. Makinig muna ulit ako ng mga, yung music ulit, guitar, OPM. OPM. Stuff. Nakinig ulit ako ng Kamikaze. Tapos, yun, pinakinggan ko rin Beatles dahil nakilala ko kayo. Parang, ang ginawa ko naman, tol, mula umpisa. Sinunod-sunod ko talaga. Yun yung order na Oo. ginawa ko in a lot of ways. Hmm. Well, sa akin, mainly, may alam lang ako na catalog nila na popular na mga kanta in general. Pero doon ako agad nag-gravitate sa mga earlier stuff. At saka that time, nagbo-boom pa lang ang Spotify. So, pwede ko nang i-search ang buong album ng artist right now. Tapos papakinggan ko na siya. Dati kasi bibili ka eh. Yeah, and Papaparinggan mo sa it radyo. was actually, download ko lang yun sa YouTube to MP3. and yung Sa Beatles LimeWire, catalog. madami. LimeWire. LimeWire. Kaya nga ako LimeWire. kaya nga napanood ko si Katrina Halili. Pagbukas mo, may Peter North nang kasama. And yung Beatles catalog, late siya dumating kay Spotify. It was a really big deal when like it I said, came out. late ko Yeah, it late was ko a siya big napakinggan. So, I guess out na siya nung nakinig ako ng Beatles kasi nandito na nga ako. So, nung bumalik ka dun sa mga OPM, guitar type of music, anong album yung naging significant? Other than the Beatles? Other than the Beatles during that time, December Avenue. Oh. No, single lang ata sila eh. But those collections of songs Naging album. eventually became an album. Pero- yung Blue, the Blue album. Yung ano tol, yung Sleep Tonight. Yun ang mga Oh, napapakinggan that's ko the to first nun. one. Sa akin. I would say probably the first
record dahil nandun si Eroplanong Papel. Wala pa si Jello. Wala pa yun dati. Yung May Sleep Tonight. Oh, I love I was Sleep following Tonight. them already nung, nadagdag sino to? May piano na sila. Para sa akin, parang, session lang kaya to. Yeah, okay. Do you know Sleep Tonight? Yeah, dude. Meron din ba silang kinanta na para sa commercial? Parang feel ko meron. No, I don't think so. Nung parang after mga rave songs, gusto ko ulit magbalik sa banda-banda. December Avenue yung una kong napakinggan nun. Which nandito na ako, other than Beatles, kasi yun nga. Yung Beatles parang ano din yun parang nung naisip ko na, parang gusto ko matuto talaga mag-music. Ang dami nagsabi, makinig ka nitong Beatles. Kahit di ka mo maintindihan nung time na yun, basta pinapakinggan ko lang. Tapos makikita mo, okay. Magigets mo. Pwede pala sila yung simple Simple. I also Effective. remember nung Very melodic. when that December Avenue Tower Sessions came out. Tower nanonood sessions sina Shy. I think nandun tayo sa bahay nung isa nating friend. And then she was saying, John, napaka-ahead mo sa mga OPM bands na lumalabas. And looking back, biglang pumutok yung December Avenue. Especially nung naging nung nag-collab na sila ni Moira. Yeah, tuloy-tuloy sila Parang lumabas sila college ako Parang, alam mo yun, There's no parang way. digital era na nasa online lagi yung tao. December Avenue? Tapos may makikita ko, sino tong banda to? Kasi hindi naman siya katulad na ng mga kamikasi nakita mo sa TV agad Alam mo yun? Tapos I think, especially kay Mac, napunta siya sa radar ni Mac nung dinagdag na si Jello. Parang, okay, may piano tong mga to. Yung sa akin naman, si Dade, lagi siya nakikinig ng mga kantang luma. So, parang narinig ko si Elton John nung time na yun. Yun nga siguro, yung una kong album na pinakinggan ng dire-diretso. Yung kulay blue. Kulay blue yung itsura nun na letter E. Elton John? Yung batalyang Just look it up. she packed my bags. Hindi ko lang alam kung album yun. Baka naman pinagsama-sama lang na kanta yun. Binurn lang pala. Binurn. Pero naalala kong kanta nun. Tiny Dancer yata yun. Crocodile Rock. Rocketman, nandun. Pero nostalgic, no? Nostalgic talaga, Pero yung tingin ko, kaya ko lang napakinggan yun kasi pag mamamalengke si Dade, mga pineplay niya yung mga yan. Wind of Change, ng Scorpio. Basta yung mga luma, tol. Tapos, parang naenggan niya ako kasi yung mga naririnig ko, mga DX7. Kasi yung mga, tapos si Elton John, ma-rhythmic, ma-rhythm siya sa piano. Pianista kaya parang talaga. bago sa tenga ko noon, nung time na yun. Ikaw, Chuch, magkakakilala na tayo nito. Third album? Feel ko yung timeline na to, magkakasama na tayo. My third one, based sa akin to yung si Regine. Yung Regine era ko nito. Regine. Like, I was, kasi Is there a specific makanta na kasi ako record? nito Makanta ako nito. So, lahat ng mga hits niya, greatest hits. Greatest hits. Diyan ako natutong magbibibirit. Kasi, yun yung time na nahihirapan akong kumanta sa banda. Kasi parang hindi malakas yung hindi malakas yung vocals ko. Walang gain. Ano yung unang kanta niya na LSS ka? Ay, fuck. Pangako. Lahat yun. Pero pangako. Pangako talaga. Pangako, dadalhin. Pangako is... Adas Pangako, hindi kita iiwan. Tsaka dadalhin On the Wings of Love, Araw-gabi. Lahat yan. Lahat ng mga kinakaraoke ng mga millennials. Babae lang naman nagkakaraoke kay Regine. Yung mga malalakas ang loob, here we go, Regine Velasquez. Pag sinabi kasing Regine No, ang taas kasi niya pero ang linis. Yun yung gusto ko sa vocals niya. Ang taas, pero sa akin kasi ayoko ng ma-vibrato. Hindi yun parang gusto mo lang malinis. Gusto ko malinis. Yun yung hinahanap ng tenga ko. Malinis na maganda yung melody na hindi masakit sa tenga. That's fucking Regine. Ang ganda ng production. Alam mong may kumumpas. Yeah. Parang buong-buo lahat. Sobrang produced.
Basta very overproduced na produced. Because kanta. it's pop. I love that shit. It's pop. Yeah, That's kaya si Regine yung third ko. I guess sabihin na natin greatest hits ng album ni Regine. Yan ang third album ko. Kasi vocal-wise, kitang-kita namin yung influence ni Regine sa'yo. Yeah, vocals talaga ang hinahanap ko sa mga kanta. Vocals kasi yung melody nila and the way they sing. Lahat ng mga singer na gusto ko, artist, is the same. The way they sing is parang ang linis, melodic, tapos yun nga. Mga ganon. And I describe Alphabet Soup before as rock band tayo with Regine on vocals. Parang ganun yun. Yun basically yung sound Lahat natin. gusto mabigat pero ang kakanta. Kasi nasa mga E, nasa A. Di ba yung mga key natin? Yun ang mga key ni Regine. Hindi, si Regine nga mas mataas pa eh. Pero, Anong Regine yung nakanta yung kaya mong i-sample? Like, bruh. and any open mic, like Bruh, let's say, give me anything, man. Like, pag pag How magigitara. about it? Shit, mahirap siya gitarahin kasi nga ang dami, overproduced Very siya, so ang dami niyang chords. Hindi siya yung basic. That's true. Pero, kasi hindi ko alam yung mga, kasi di ba usually piano siya. Kaya gustong gusto ko na si Mac is a part of, alam mo yun, may kabanda ako na pianista na he can do that. Kasi nga, with Regine's music, it was Augie that Yeah. complemented it. He the songwriter. And Yeah. Kaya parang what's sabi ko, Regine's, kaya I title? think yung mga kanta na parang sobrang daming parts ni Mac na may, pangalan yan, piano siya, parang ganun yung vibes, Regine vibes. Yung mas- lagi kong naiisip na gawin. Parang laging ABS-CBN. Na riff. Riff sa vocals ba? Kasi kayo, you guys keep, ano ba yan, nagme-makeup kayo ng riffs sa instruments nyo. My instrument is my vocals. So, kailangan ko mag-create ng riff na like vocally. And I think si Regine yung talagang go-to ko. Doon ka humugot ng chops. Kasi I can never replicate her. Pero like, pag tinatry ko siyang gayahin, lumalabas yung parang Yung melody mo. melody ko na, yung parang kay Demi Lovato na naririnig ko. Na gusto kong ganun na ang linis, tapos gusto ko yung melody. So, Lalabas Regine. yung Regine ikaw. is like number 1 sa vocal trainer ko. Thank you, Miss Reg. Thank you, Miss Reg. Shout out sa'yo. Dami mong na-inspire. Isa ako doon. Ikaw, Mac. May ka ba? Yun nga si Elton John nga, yung third Si niya. Elton John. Fourth album. Oh, that makes it. Grabe yung, sobrang iba-iba yung, I think kayo, nagkakalapit yung genre nyo. Kasi medyo sabay nga kayo lumaki. Si Mac, parang napapalapit yung genre niya sa inyo kasi he grew up with you. Pero may sarili pa rin siyang separate music niya na, May sariling journey. like it's so different. Elton John from like Dream Theater to like, Kamikaze. di ba, Kamikaze, like, na Well, girlfriend. yung time frame na yun din kasi yun din ang breakup ko sa banda ko eh. Dahil nag-move Yun na nga, ako kasi dito. nga, may banda ka. Yeah. So, Diba? nawala ako dun sa ganong sitwasyon na nag-aareglo kami ng kanta. Mga ganon. Yeah. Kaya yun, more on naging nakikinig na ako nung time na yun. Alright. Fourth album. Fourth. We're on our fourth. Oh my God! Next album sa akin is another album that is self-titled din. Oh my God. The 1975. Ooh, the Yun yung mga 1975. yung chocolate. I think, alam mo, pag meron kang mga album na na-obsess ka, na itatranslate mo din sa amin yan, na mga kahangout mo. Kasi syempre. pinakinggan ko ang 1975 because of you. Ako din. I would have Kaya never ako din known of that. Yun pinakinggan. talaga yung point ng banda. Diba? Yeah. Well, ayun nga. Parang malaking jump sa akin in terms of nag-obserba ako kung ano yung musicality ng mga modern bands. What it takes to be a modern band. Doon ko una nakita na may backing track yung band. Linis So sila it had this theatrical thing too na is overproduced in a lot of ways. Tapos galing na galing ako sa drummer. Dahil nga doon ako nakakita ng drummer na meron ng SPD-SX na pads. Kakonect ng Nagti-trigger ng mga ng mga snaps, claps. Very 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 cool yung dating. Tapos yung may pad sa background, doon ko unang naisip yung So, yung idea na yon. more on producing and mixing, yun ang naging mo. Yun yung naging influence niya rin sa akin is to take on that journey ngayon na
okay, nadaanan ko na yung medyo analog na path na jam talaga na rinigang kayo. Tapos nung narinig ko yung The 1975, parang shit, kapit na kapit tong mga to. Parang CD Kakaiba talaga. yung kakaiba yung dating. Tapos I guess during that time it felt like coming of age dahil nakita ko sila live and I was fairly young, kasama ko si yung previous guest natin sa podcast, si Mr. Kyle Artus and Ate Julia, the writer of Homesick. Shout out. Shout out. Sa mga idol natin talaga. Actually talaga, kayong mga influencer para sa akin nung mga bagong dating ako dito. Kasi doon nagsimula lahat talaga ng music journey Kasi ko. banda na sila no? Yeah. Remember you saw the 1975 with me sa Vancouver? Second time mo naman ata yun, I think. Yes. Yeah. That was album number 2. Yeah, grabe yun. Yeah. Grabe And yung lights. yun nga yung thing is doon ako nagka-idea na ganun pala, may era kayo. Yung like kasi yung itong ang first album, it's more black and white. So yun yung album Very mo ngayon? lush. Yung anong album yung sinasabi mo? Yung first album nila? Nung nanood ka na, second album yun. It's parang naglabas sila ng yung may neon medyo lights. pink na neon Yeah. Yung pink lights na vibe. So parang nag-iba yung Vibe nila. Oo, yung dun branding. yun yung dun ko na-realize na dapat pala may branding kayo para yung next album nyo, it feels like a different Yeah. era. Totoo. Ramdam na ramdam mo yun. So, It's separate from your first album. From your next album. Parang Oo, it's its own thing. it separates it dahil nag-iba yung aesthetic nyo. Mm. Yung dating Visual-wise. and tunog. Yeah, naging visual. Sa That's akin, album number 2 for me. number No. 4. Number 4. Number 4. Yeah. Sa akin, number 4, alam ko to. Hanggang ngayon, addict ako dito eh. So, nung Wait, let me timeline, guess. wait lang, nung timeline na nandito na, syempre, banda-banda na tayo. Pinanood sa akin ni Jan yung full performance ng Wasting Light for Foo Fighters. I knew it. Fuck. Foo Fighters. Hindi ko alam chords yan. Favorite ko sa Wasting Light. Actually, the whole album. Yeah, me too. The whole album. Tsaka ni-record nila yun ng analog eh. Analog during modern Sa garage ni Dave Grohl. Yeah. I have the vinyl. Iba tunog tol. Parang rockers talaga. Rockers album. Ang nag-produce nun, ang producer nila is Butch Big, Big, yeah. which is siya rin yung nag-produce nung Nirvana? ng Nirvana na Smells Like Teen Spirit. Kaya alam album. niya yung analog. Sobrang ganda talaga na. It's the best. Kung para sa akin, parang rockers album of all time. Para sa akin lang yun. Para sa Ooh. Kung sa akin kasi yun Sobrang yung mga in alam. your Bias face. ka eh. Bias na galing. Napanood ko sila live. R.I.P. Taylor. Para sa akin, yun ang best album nila. Foo Fighters. Wasting Light. Foo Fighters. Para sa akin Para sa akin lang. I agree. Kasi like, iba. Kasi nga, I think it's very pop. It's a very pop album. It was well received when it came out. very pop siya kasi tangina yun lang ata yung album na rock album na trip ko lahat. Sa akin, Trip ko lahat ng kanta. it's their peak. True. Foo Fighters. I really believe it. Mhm. Peak Foo Fighters sa akin yun, yung lumabas yung Wasting Light. Yeah. Nandun Kasi- na rin yung pinista eh. Yes, that's what I was gonna say. Doon din nagdag si si Jafar. Si Ravi. Ravi ba Si siya? Jafar tawag Ravi. ko dun eh. Oh, that guy's awesome. Kamukha niya si Jafar. Tapos dun sa video na yon, tuwan-tuwa tayo kay Taylor, gigil na gigil eh. Tapos si Mama eh. I think yun din kasi yung banda time natin na parang pare-parehas tayo ng pinakikinggan at the time. I feel like nung lumabas yung album na yun, pare-parehas tayong we were like listening to it. Doon na, At the same time. napakinggan ko yung album na yun, sabi ko, wala na, rockers na ulit ako. Hindi na ako rave. Hindi na ako rave. Ayoko na nung tugs. Gusto ko yung gano'n na. Nag-addict ako nun. Nag-addict ako dun sa album na yan. So, lagi ko pinapakinggan. Mama ko, man, pag sinusundo ko siya, lagi ko pinapatugtog yan. So, ano ba yung pinapakinggan mo? Inahatid mo si tita. Yeah.
Bro. Talagang inaral ko yan, man. Pag inaral ko ang kanta sa album na yan, I was obsessed. Yeah. Pag inaral ko. Saka ang swerte nyo, nakita nyo sila live. Bro! Oh my God. I We cannot saw even. them nung tinutour nila yung Sky is the neighborhood. yun yung era na Isa pa nga. yun yung era na may Isa pa. tatlo na Kaya mas silang Dave Isa pa. Motherfucker. In disguise the neighbor. Sige na. Ano pang kanta doon? Tangin na naman eh. Ayaw gawin. Ayoko nga. Sky is the neighborhood. Labas ang litin. The best! Ay, hindi. Wasting light yan. Pumasok No, siya. hindi siya wasting light. Tol, first song Yeah, nila. it is. The best of you? No, it's not. Is it not? Wala yun doon. Iba pala. Pero nung nakita ko sila, gusto kong umiyak. Walk yun nasa isip ko. Walk Oh, wasn't yeah, wasting yeah. light. Ang first song nila yung Oh my Katay mo nga. ang hirap kantahin ito. Ang bilis eh. All my life I've been looking for something. Nung dinagdag na si Josh Pre. Wala yun, no? Lalong bumilis eh. No? Yeah. Naging Pagod. double peds, no? Kinisig si Pat Smears eh. What's your favorite song in that album? Rope? Yung ba yung tinugtog mo? Rope ata yun eh. Yun ba yan? Sa akin, Walk. It has to be Walk for me. Sa akin, this day. Oh my God, it's a good one too. Kaya nga, the whole album. The whole album. It's alright. Yeah, it's alright. It's alright. Is it freedom to say? Walk. Kaya mo yung Walk? Gawin mo yung Walk, yung riff lang ng Walk. I don't know how Du- walk du- goes. du- 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 du. Basta. Hindi ko din kasi alam eh. Sorry. Sorry. Fourth sorry. I used to know it. Ikaw. Oh, si Jan. Ay, hindi, si Mac. Si Mac din. Fourth album. Sa akin, Magkakabanda na tayo nito. Nung time na to. Foo Fighters na ako eh. tingin ko hindi pa rin ako masyado sa album. Pero more on, pag may nadidiscover akong kanta, and then, sinesave ko siya sa playlist ko. Tapos, pinagsasama-sama ko siya. Single. So, yung time na yon parang ang nagustuhan ko sa Autotelic. Kasi nung time tama, na yun, magkakabanda nag-explore na tayo. ako ng mga synth. And natuwa ako sa kanila kasi yung the way sila gumawa ng synth, yung keyboardista nila, the way siya gumawa ng synth, ibinabagay niya sa lyrics. At saka sa mismong mensahe ng kanta. So, let's say, dun sa languyin nila, kasi 'di ba languyin ang dagat or something. So yung tunog ng synth niya ginawa niyang parang tubig. Tubig. Para siyang nasa parang movie, no? Tunog alon. Sign lead yung tunog, so parang mataba siya na parang nalubog sa tubig yung tunog. Kaya parang sabi ko, shit, maganda yung mga kanta ng mga to. Tsaka art talaga yung paggagawa ng effect yung keyboardista. Solid yun, no? So doon ko sila dinig na nakita ko yung laro, languyin, mapa. Tol, alam mo to? Yan! Ganda pa ng mga bagsakan nila. Tapos papasok yung Oh, yeah. So good. Influence din ng banda natin kasi Sarap. yan. Ang Autotelic. Ikaw, Chuch. Fourth album. Fourth album. Ito, era ko na to na guitar era ko na to. Ano? Kasi ito, ang tawag dito, nagbabanda na tayo nito eh. So, nagigitara na ako, di I ba? think we're What 3 years in na tayo. Parang, all throughout my music talaga, nagigitara talaga ako. Pero as like, parang pangsabay ko lang pang vocals ko. Ito, nag-aral ako talaga ng mga riffs. And banda era natin. So talaga yung pinakinggan ng banda natin. Dating Gawi by motherfucking Rico Blanco. Kasi bumalik ako sa OPM nito. Everything that I was listening to was OPM. And ito yung pinaka-peak talaga ng ano ko. Tangin na yun. Anong kanta? Syempre yun kagad. Just like that melody. Di ko matitiis ang mundong ito kung di kita kasama.
dami kong natutunan ditong chords. This chord. Really cool. Yeah, parang ang dami kong, yung gitara ko lumawak dito. Mga itchy worms. Yeah, I'm actually not sure who played the guitar in that record. I think si Whether it was Ira. Ira Cruz Si Ira or yung sa Hale. I'm pretty sure it's Ira. I think it's Ira. Is it Ira? Tapos naalala ko, tinatanggal niya yung pick niya. Kasi fingering niya. Hindi siya nag-pick. Kasi hirap na hirap ako dito mag-pick dati pero talagang inaral ko. And it has a significant drum part by Raymond Marasiga. Yeah. Dito din ako natuto mag-drums. Parang tong album na to, ang dami ko natutunan instrumentally. Parang lahat, tinry ko sa lahat. Ang favorite ko sa Natuto kanya. ako mag-bass dito sa may video kay Queen. Oh, yeah. Dum, 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 Yeah. So parang tong album na to, kaya ko siyang i-play any instrument. Kasi nga, alam ko din lahat nung kanta. Oo, Obsessed ako. Again, my obsessive behavior showed up. Bumalik talaga si Rico Blanco literal sa dating gawin. Which is just band format. And I think he records sa Logic lang din. Oo, 2 guitars, bass, drums, No synth. rockers, Wow. ano lang Rockers, talaga. Walang synth, walang piano this time. It's just raw rock. 5th album. Last album sa akin, Currents by Tame Impala. Ooh, That's right, That's yeah. a good one. Yeah. Ang nagustuhan ko dun sa album na yon is yung mga synth sounds ni si Kevin Parker. Producer era na talaga ni Jan. Ito na yun, fully blown producer. Yung record natin, which is Kalimutan Mo Na Ako, yun yung hinahanap kong tunog sa drums. I mean, yung snare, hindi gaya. I mean, it's the pitch that we needed for the snare. Pero yung gaano kataba, gaano ka... Sa Kalimutan. Para sa akin, nakalabas na kasi ngayon is Kalimutan and Subukan. Oo. Kalimutan is like, I loved how you produced that. Yeah? Yeah. Hindi ko gusto yung Subukan, pero compared sa Subukan and Kalimutan, Kalimutan is like all the way up here for me. Pag pinapakinggan ko yon, sobrang ganda ng pagka-mix mo. Narinig ko lahat yung mga gusto kong marinig. Yeah. Yeah. Ano It siya, gave me overproduce siya in feels. terms of Yeah. vocals. Sa mga hindi kasi nakakaalam is we do all our recording, producing, everything. Kaming apat. Yeah, Mostly kami, si Jan kami. sa music side. Sa pag-mix yon. Yeah. Kaya Mixing and yung, producing, it's John. Oo, kaya nga Mastering. tong album na to, tong album ng Tame Impala, doon ako nagkaroon ako ng idea sa kung ano yung mga classic na synthesizers. Yun nga, Juno 106, Juno 60, all the Juno stuff. And yun nga, dala na nga ng gear acquisition syndrome. Nagkumuha ko ng Arturia agad na keyboard. Para sa mga May synth. bago na naman pong term si Jan May- Ayala. Gas! Gear acquisition syndrome. Gear acquisition syndrome. In short, Gastador. budol. Nabudol. Gastador ka, nabudol ka sa Shout out pagbili Long Makoy. ng musical instrument. Fifth mo. Yeah, most recent tsaka feel ko ito yung pinaka-sound trip ko ulit ngayon. Tanya Markova. Dang. Na-addict ako sa Oh, nila. I'm there too. Diba? Para sa akin yung mga riffs nila, alam mo yung parang pare-parehas lahat, pero hindi. Unang awareness ko sa kanila, Tower Sessions, which is Oh, yeah. High-end. high-end. Yeah. Parang Actually, ganun. that song actually makes me cry. Kasi ang sad niya, it's like this guy trying to date this girl and Oo he nga. feels like he's way out of her league. Oo. Dahil nga she's poor, basically. higher class and he's poor. Panood ko yung interview ni Iwa Motors. Sabi niya kaya daw medyo love song based na yung mga kanta nila ngayon. Kasi nga originally the Tanya part of Tanya Markova is his kid that was never born and I think I don't know, dark, no? don't quote me on this, pero basically anak niya na namatay at a very young age. So, kaya daw yung unang album nila, it sounds like children's song, is binibase niya sa age. Oh my God! Binibase niya sa age nung bata. Dark, no? Yung maturity nung kanta. No, that's very sweet and dark and oh my Very God. sweet and it nakakilabot, no? Oh So, my God. kaya ngayon, at this phase of Tanya Markova, it sounds more like love songs, ganito, ganyan. Kasi nga, his kid is supposed to be a teenager. Teenager na. Yeah. So, supposedly na, Holy shit. ito na yung mga
pinagdadaanan niya na experience sa life. Ina ng mga very artistic That's people. so fucking artistic, That's right? like Taylor Swift kind of thing. Ang underrated, no? Yes. Isipin mo. And ang nagpabalik sa akin kay Tanya Markova recently is yung kanta nilang Linda Blair. Luma yun eh. Luma yun. Teacher, ako si Linda Blair and the my ghost God. everywhere. I think iba na ang way kung pakikinggan sila ngayon. Well, Dahil nga alam ko na yung fact na yan, man. If you listen to Namula ang Mata. What the hell? Everything is changing for me right now. Weird, right? Because I know the songs. I know you the know the songs. songs. Yeah, kaya ganun yung pagkaka-order niya. I guess yung ganun lumabas yung inspirasyon niya is all the songs are in, or at least the ones he wrote, God, dang. are mostly inspired by his kid that passed away Sino at to, a the singer? super young age. Si Iwa. Or the guitarist. Si Iwa Motors, the one that does the higher falsetto. Okay. Si Kuya Guy. Yes. And Yan now, pala siya na lang pangalan yung niya. remaining vocalist kasi daw, God naglo yung, damn. yung, Nag-shift ng chord. That's Nang-ship ng chords. legitimo. Oh my God. Last album. Guys, hindi niyo pa ba alam? Ano pa bang Ano? hindi ko na-mention? Ano? Can you guys Paramore? guess? Oh my God, Paramore. yes. I knew it. Paramore. I knew it. Kasi that's Chicago! that's the reason kung bakit ako nasa banda. That's the reason kung bakit trip ko magbanda, trip ko kumanta, trip ko maggitara. That's the reason why I do band shit. Alam mo nung... That's the reason why I fucking... Masabi ko lang, Parang nung time effort. na putok yung banda sa Pinas, lagi nilang sinasabi influence nila sa drums is Paramore. Really? Yeah. Ano ka ba? Dumaan ka ba sa era nila nung nasa Pinas na lumalabas yung mga Yeah. songs? Oh! That's what you so get. you were in the emo era. Pero pili. Pili ako. But with Paramore. Paramore Yeah. is emo that time. Pili ako. Pero kayo kasi, you guys know more. Like, a lot more. Parang Ano Paramore yung na deep dive ko na album. Alam ko lang yung mga Black No, Parade. but Isang you kanta. know Paul Out Boy. Isang kanta. Like, I don't really know them. Right. I don't Fair know enough. them at all. Parang alam ko lang yung mga nag-top, ng mga, alam mo yung hit list nila. So which particular Paramore, Paramore song? album, Riot album. Riot. Bruh, and pag itugtog mo sa akin 1 second ng any song doon, alam ko kagad. What's in Riot? I mean, I know that's what you get. Misery Business, That's What You Get, Born for This. Oh, no. That's Ignorance. Is that- That's, Oh, shoot. next one Yun yun. yung Brand Bad New Sorry, Eyes. I'm so sorry. Brand New Eyes yun. Right. Actually, hindi ko Mas din alam familiar kung... ako sa Brand New Eyes. I actually. think Brand New Eyes din yung gusto... I don't know. Well, Brand New Eyes has like... Sobrang... Ngayon na pinapatugtog na ni Jan, I feel like Brand New Eyes yung gusto ko. Right? Pero... Gusto ko sa Riot, maganda rin. Actually, Brand New Eyes, gusto ko lahat ng kanta. Because the So, only it's Brand New exception Eyes. Brand New Eyes. was Riot. also there, right? Riot. I don't know. I didn't mean to change your... Hindi. your Yung take. Pero na-realize diba, ko ang lang. ganda Yung Riot kasi, parang I think yun yung nagmulat sa akin sa Paramore. Right. Yun yung first talagang na, sabi ko, oh shit, adik ako dito. Pero Brand New Eyes, I think, yun yung talagang parang dating gawi ko. I like everything. Right. When it comes to I Paramore. like everything. And then seeing them for the first time, holy Right. shit. Because you were at when... Grabe yung... When you were Itong young. festival na to, ang headliner nito, MCR. Pero before them, No. Double. MCR and Paramore. And Paramore. and Paramore. And Pero the Paramore. way they played, nag-front muna yung Paramore. Right. Parang nauna lang yung Double Paramore. headliner. Double headliner ibang stage. sila. Parang liliko ka lang. Oh, MCR na. Oh, lumipat lang kami. Pero di sila nag-play sabay. Hindi sabay, yeah. Nauna Paramore. Oo. Tapos ender MCR. My Chemical. Yun talaga yung pinaka-last na nag-play, My Chemical. Right. What else is in... Well, the only exception. The only exception, Brick by Boring Brick, Ignorance, Right. Careful, What's the song that has this? All I Wanted, Misguided Ghost. Ay, sige, ulit mo. All I Wanted ba yan? Yeah, I'm dun not sure yun. there's a song that has that chord. I swear. I need to remember. Yung, hindi dito yung yung favorite ko sa kanila. Pero ang favorite ko sa kanila is Last Hope, which is their self-titled album. That's the next one. That's their self-titled. Yan, favorite ko yan, Last Hope. Yan ang favorite ko sa kanilang kanta. Pero hindi na yung buong Paramore. Brand New Eyes was the last album na buo ang Paramore. With, With everyone, with Josh Farrell. Josh Farrell. With the brothers. The Brothers. Kasi nawala si, sila eh. si Zach, bumalik na siya nung ano eh. Nung, Hard Times. Ano ang title niya album na yan? Times ata. Is it no? After Laughter. After Laughter, yeah. Tsaka
Paramore kasi yung album na kahit anong ilabas nila, I love that shit. Bias na. Bias na, like talagang idol ko sila, man. Nagustuhan ko rin kung paano sila Kahit they all turn crazy, kumain ng tae, tangina, I would still like them, man. No Kala matter ko what may you kumain do. talaga ng tayo sa kanila. No. Ano, anything you do crazy, I will always be your fan. Parang ganon. Kasi tangina, ang ganda. Die Hard. Parang lahat ng ilabas nyo. I Parang love si it. Dave Grohl, no? Kahit anong issue ni Dave Grohl. Dave Grohl yan. Nangyayari nga sa regular na tao. Nag-agree pa kaya? At least inamin niya agad. Issue kayo, gago. I think, ayos din yun. Sa kanya nang galing. Hindi naman nang galing sa iba. Para sa akin, Balik very tayo sa rockstar. Very rockstar yung ginawa niya doon. Rockstar moment. Oops. Pero yeah, number 1 and number 5th album, Brand New Eyes by Paramore. Brand New Eyes. Hands down. I'm gonna put my pick down for that. I guess to close our podcast, yung makikita mo doon, based sa pinag-usapan natin, ang maganda sa banda natin, pagka may trip yung isa, parang nadadamay lahat. Oo. Yeah. Parang hindi pilit na damay. I think kasi may connection tayo talaga. Our hindi naman connection siya, is strong. parang pinilit mo siya eh. Parang unconsciously yung isa, parang okay nga to. Magkaka-genre talaga tayo. Oo. Like, Kasi we nga, have a common literal, we hang out in the same frequency. Legit. Tsaka we are the same age. We grew up with the same music. Parang nagkaka-apektuhan lang tayo ng influence. Di ba? Kung sino yung na-i-influence. Kaya nga, di ba, minsan ang tanong ko sa'yo, anong kinaka-adika mong banda ngayon? Di ba? Parang gusto ko lang din pakinggan. It's kind of like almost your way of saying, how are you, man? Like, what are you up to? Tsaka, it's the way lalo tayong magiging kapet. Mas as a coherent band, yung right? Dahil nga wala tayong music, hindi tayo aral sa music. Pagka napapansin ko, pagka nagre-record tayo, may sasuggest ka, lagyan mo nga ng Foo Fighters. Lagyan mo nga nung parang Regine. Parang, parang the way na may intindihan mo, yun yung ina-ask yun mo. ang sinasabi natin. Oo. Pag ginaganon ko pala si Mac, yung mga parang ABS. Nagsasabi ako ng artist, ng kanta. Yeah. Oo, mas nagigets. Alam lang natin para kung paano mag-gets sa isa't Yun isa. yung music language natin. Meron tayong nakamapa na yun nga, world of, yun yung circle ng lahat ng nadadaanan ng tenga And we natin all get it. Pag sa sinabi mo ways. yun, okay. It makes Yeah. sense, yeah. Maraming salamat po sa pagtutok sa Alphabet Soup Talks. Yes. Huwag niyong kakalimutan, episode 1 has already come out at this point. So, please watch that and then watch this right after. And that's it, Pansit! Thank you guys so much. We'll Maraming see you on salamat, the guys. next See video. ya. Alphabet Soup! Palakpak!